Isang kwento ng mayamang binata at isang mahirap na caretaker. Ngayong araw ay ihahayag ko sa inyong isang biography, comedy at drama film taong 2011 na may titulong The Untouchables. Sa isang gabi noon ng Paris, si Dries ay pinagmamaneho ang kanyang employer na si Philip papasok ng syudad. Hanggang sa mabagot sila sa biglaang traffic. Dahilan para umarangkada agad ng bilis si Dries na higit pa sa speed limit ng lugar. May kahusayan niyang nilampasan ng walang hirap ang bawat kotseng naging sagabal sa kanyang dadaanan. Walang pakialam sa traffic na naging dahilan para habulin na siya ng mga otoridad. Pumusta naman si Dries sa kanyang employer ng malaking halaga sa kumpiyansang malulusutan niya ang sitwasyon na yon. Pero napahinto siya matapos makipaghabulan sa isang mahabang tunnel kung saan may nag-aabang ng mga pulis. Si Dries naman ay mukhang hindi nababahala. Ngayon ay dinoble pa niya ang kanyang ipinusta kanina. Sa pusta namang magagawa niya umanong maging escort ang mga pulis. Agad na pinalabas si Dries ng kotse at dito nagawa niyang umakto at kumilos na waring nasosorpresa sa nangyari. Sinabi niya sa mga pulis na ang kanyang kasama sa kotse na si Philip ay hindi na makagalaw at kinakailangan niyang madala sa hospital kaya siya nagmamadali. Naganap naman ng patunay ang mga pulis hanggang sa matagpuan nila sa compartment ng sasakyan ang isang wheelchair. Kumonekta pa ito sa ginawa ni Philip na pagkukumbulsyon matapos maobserbahan ng lahat at napakita ang isa itong emergency ay pinalampas na ng mga pulis ang ginawa ni Dries na pag-brake sa kanilang speed limit. Sa huli ay nagawa pang ialok ng mga pulis ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng pag-e-escort kina Dries sa hospital. Sa loob ng sasakyan na malayo sa tingin ng mga pulis ay napangiti na lamang ang dalawa, lalo na si Dries dahil sa kanyang pagkakapanalo pagdating sa hospital. Pagdating sa hospital ay nagpalitan pa ng yosi ang dalawa matapos mamaalam ng mga pulis at umalis. Bago pa man sila malapitan ng isang hospital staff ay agad na silang umalis. Ang pagkakaibigan ng dalawa ay naganap ilang buwan nang nakakalipas kung saan si Philip at ang kanyang assistant na si Magali ay mag-hold ng interviews para makapaghanap ng bagong caretaker pero hindi ito naging ganong kadali at kaayos. Ang mga aplikanteng nagdatingan ay panay standard lamang at awkward na maituturing. Kaya naman, sadyang nasorpresa sila sa biglaang pagdating ni Dries. Presko, may kumpiyansa at parang walang pakialam kahit hindi pa naman siya susunod na dapat kausapin. Nagmamadali itong ipakita ang kanyang papeles. May kagaspangan ang ugali ni Dries na nagawa pang magpapansin kay Magali sa kalagitnaan ng kanyang interview. Si Philip naman ay hindi maiwasan ang pagka-interes kay Dries kaya naman sinabihan niya ito na magbalik na lamang kinabukasan. Si Dries ay umuwi na muna sa kanyang mapayapang lugar at doon sa kanyang bahay ay naligo muna habang ginugulo siya ng kanyang mga batang kapatid. Nagagawa lamang niyang masaway ang mga ito dahil sa kanyang ate na si Mina, ang mas may edad sa kanilang magkakapatid at mas responsable. Habang hinihintay ang pagdating ng kanilang ina, ay napalingon muna si Dries sa bintana. At dito natanaw niya ang kanyang kapatid na si Adama na bumaba sa isang kahina-hinalang sasakyan. Si Adama ay pumasok sa kanilang apartment. Sinabi niyang siya'y galing lamang sa eskwela at nagpaalam para umalis agad-agad dala ang kanyang bag. Dahil dito ay sadyang binalot ng pagdududa si Dries. Kinagabihan ay dumating na ang kanyang ina at nagawa pa nitong paghandaan siya ng pagkain. Sinabi ni Dries sa kanyang ina na nagawa lamang niyang magbakasyon sa malayo pero sadyang nagagalit sa kanya ang kanyang ina. May 6 na buwan din kasing nawala si Dries at hindi man lamang nagparamdam. Nagagalit ang kanyang ina na nagagawa na lamang niyang umuwi kahit anong araw niya gustuhin na para bang ginagawa ng hotel ang kanilang tinutuluyan. Sawa na rin ang ina ni Dries sa ginagawa nitong pagsisinungaling. Pinalaya si Dries ng kanyang ina at sinabihang wag nang magbabalik pang muli. Walang nagawa si Dries kundi ubusin ang buong oras ng kanyang gabi sa paninigarilyo at pagkain kasalo ang kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na araw ay nagbalik na si Dries sa bahay ni Philip dala ang kanyang mga papeles. Tinanggap naman siya ng housekeeper ng bahay na si Yvonne na siyang nag-ikot sa kanya sa mansyon at kung ano ang pang-araw-araw na routine na ginagawa ni Philip. Dinala na rin si Dries sa kanyang magiging kwarto na may sariling banyo. Si Dries ay waring namamangha sa kanyang napagmasdan. Ilang sandali pa ay nakita niya si Philip sa sarili nitong medical room. Iniabot na ni Philip sa kanya ang isang napirmahan ng papeles na nagbibigay sa kanya ng oportunidad sa pagtatrabaho. Tinanggap naman ni Dries ang isang buwang trial na nakaakda sa papeles kahit pa sinabi ni Philip na baka hindi ito magtagal.
Kahit na 2 linggo lamang, matapos dalhin ang mga gamit niya sa kanyang kwarto ay agad na niyang pinag-aralan kung papaanong alagaan si Philip. Kailangan niyang manatiling stimulate at diretsyo ang mga binti ni Philip. Mailagay at maiaalis si Philip sa wheelchair, paliguan ito, ubaran at bihisan. Pero mas napailin si Dries nang malamang kailangan din niyang suotan si Philip ng mahabang stockings kung kinakailangan. At ugasan ito matapos gumamit ang banyo. Pero ano man ang sabihin ni Dries na pagrereklamo ay hindi niya kayang gawin ang ganung mga bagay. Wala rin siyang magawa kundi tanggapin ito at isiping parte ito ng kanyang trabaho. Kinagabihan ng araw na yon, si Dries ay kumakain lamang sa bubungan nang istorbohin siya ng anak ni Philip na si Elisa at ang kanyang kasintahan na si Bastian. Kapwa naghahanap ng pribadong lugar para makapag-make out, nagawa naman silang paalisin ni Dries at pigilan sa kanilang binabalak. Sa ilang araw na pagtatrabaho ni Dries ay nakasanayan na rin niya ng unti-unti ang kanyang trabaho. Kahit nagkakamali pa siya sa una, gaya ng pagbibigay kay Philip ng telepono pag may tumatawag, imbis na ipasuot dito ang kanyang earpiece o pagkalimot sa baby monitor habang siya'y naliligo. Maraming liham na napagbuksan si Dries pero may ibang liham naman na hindi niya pwedeng pakialaman. Nang maipakita ni Dries kay Philip ang isang flyer na nagpo-promote ng female escorts ay nagdesisyon siyang magpasimula ng isang file para doon kaysa itapon lamang ito sa basurahan. Gaya ng sinabi ni Philip ay hindi laging trabaho sa kanyang bagong buhay. Si Dries ay nagsisigurado pa rin na magkakaroon siya ng masayang oras. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-akit kay Magali. Nagagawa din ni Dries na tumawag ng escort para makatabi sa kanyang kama. Isang umaga matapos dumating si Yvonne sa kwarto ni Dries para ito ay sermonan sa pagiging late, ay nakakita ito ng delikadong armas sa kanyang bag gaya ng balisong. Ang trabaho ni Dries sa araw na yon ay ang ipagmaneho si Philip. Pero tumanggi ito na pasakayin ang kanyang amo sa likod ng van na para bang isang cargo o gamit lamang. Kaya naman pumili si Dries ng mas makisig na kotse para kanilang magamit. Isinakay niya ng maingat ang kanyang amo at inilagay muna ang wheelchair nito sa compartment. Nangako naman si Dries ng mabilis at nakaka-excite na karanasan sa biyahe na labis namang inalmahan ni Yvonne. Pero wala rin itong nagawa. Pero ang isang patibay nila ay nagawang pumarada sa kanilang labasan kahit na may sign na labis ng ipinagbabawal. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Dries. Agad siyang bumaba ng kotse para sugurin ang driver ng sasakyang humaharang sa kanilang daraanan. Binitbit ni Dries ng buong lakas ang lalaking yun papalabas ng kotse nito at agad idinikit ang mukha sa pader. Tinatakot na kung hindi nito iaalis ang kanyang sasakyan ay sasamain ito ng todo. Napahanga naman si Philip sa naging aksyon ni Dries pero gaya kanina ay hindi pa rin ito sinang-ayunan ni Yvonne. Ang dalawa ay nagpunta sa isang museum kung saan nagawang papiliin ni Dries si Philip ng artwork na kanyang bibilhin. Pero wala namang nagustuhan si Philip na kahit anong painting na nakadisplay doon. Matapos yon ay nakipagkita naman si Philip sa isang kamag-anak na nagsabi sa kanyang ang lahat sa kanila ay nag-aalala ng labis kay Dries dahil maaari itong maging bayolente matapos malaman na meron itong criminal record. Pero ang nadinig ni Philip ay kanyang binaliwala lamang dahil hindi umano siya kinaaawaan ni Dries at lagi siya nitong sinusubukang patawanin sa biro. Sa kabilang banda naman, nang hindi naman umubra ang pang-akit ni Dries kay Magali, ay nagpunta na sa kusina para masaluhan si Yvonne sa pagkain. Napakinggan niya si Philip na nagdidikta sa isang liham kay Magali, pero inawat siya ni Yvonne sa pagsasabing isa yung pribadong konversasyon. Si Yvonne ay pinatay ang baby monitor at agad nagpaliwanag sa kung ano talaga ang nangyayari. Si Philip ay may kasulatang babae na nagngangalang Eleanor. Pero hindi pa umano nakikita ni Philip si Eleanor ng personal. Ang kanilang relasyon umano ay parang isang bala lamang sa hangin. Sa usapang pag-ibig naman ay nagawang asarin ni Dries si Yvonne na madalas umano niya itong makita kasama ang hardinero nila papunta sa kanyang kwarto. Maya-maya pa sa kanyang pagtulog ay naistorbo na lamang siya matapos makadinig ng isang kakaibang ingay mula sa baby monitor. Si Philip ay nahihirapang huminga. Kaya't hindi nagdalawang isip si Dries na puntahan ang kanyang amo sa kwarto. Agad na inalagaan ni Dries si Philip hanggang sa ito ay ma-relax at makapagpahinga. Hanggang sa magising muli, ilang sandali lamang ang makalipas. Kinakapos ng sadya si Philip ng hangin, kaya't hindi nag-alinlangan pa si Dries na agad niyang iniupo sa wheelchair si Philip.
Binalutan ito ng kumot at may pagmamadaling lumabas para maipasyal ito sa tabing ilog. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taong nagdaan na nakita ni Philip ang ganda ng Paris sa gabi. Ngayon niya lamang nadama ang ganong kagaan ng pakiramdam. Sinabi ni Philip kay Dries na ang medisina para sa kanya ay hindi na gaanong tumatalab kaya madalas na siyang nakakaramdam ng sakit. Nang may makita naman silang mga babae na naglalakad, ay sinabi din ni Philip ang pagkawala ng kanyang kakayahan na magpaligaya sa kama dahil na rin sa kanyang sitwasyon. Pero nakakadama umano siya ng kakaibang pakiramdam sa tuwing minamasahe ang kanyang tenga. Dahil isa yung sensitibong parte ng kanyang katawan, ilang sandali pa ay nakadama na naman ng sakit si Philip. Nanigas bigla ang kanyang binti kaya naman agad itong minasahe at hinilot ni Dries. Matapos yun ay nagdesisyon ng dalawa na kumain muna sa isang restaurant para mas makapagkwentuhan ng maayos. Sa puntong ito handa pa rin si Philip na maibahagi ang kanyang istorya. Nakilala umano niya ang kanyang naging asawa nang sila'y mga estudyante pa lamang. At nagawa din nilang maikasalagad. Gayunpaman, sa kasagsagan ng kanilang pagsasama ay nalagay siya sa 5 beses na miscarriages. Si Philip noon pa man ay mapagkumpetensya ng lalaki. Mahilig sa mahihirap na sports gaya ng paragliding na siyang naging dahilan ng kanyang kalagayan sa ngayon. Naging malakas umano ang hampas ng hangin noon dahilan para mabali ang kanyang vertebrae ng kanyang glider. Pero ang pagiging baldado niya ay hindi niya na maiuugnay sa pagkakaratay niya sa wheelchair, kundi sa pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Matapos idaan sa biro ang masasakit na kwento ng kanyang buhay, ay naalala ni Philip na matatapos ng 1 buwan ang pagtatrabaho ni Dries sa kanya. Kaya ngayon ay ganap na siyang tagapag-alaga. Sa sumunod na araw, si Dries ay nagawang kausapin si Mina bago ito makaalis papuntang eskwela. Na medyo naiinis kay Dries dahil hindi ito sumasagot sa kanilang pagtawag. Pagkatapos noon ay nagawa naman niyang bisitahin si Adama at nagawa niya itong mapaamin matapos mahulihan ng 30 gramo ng illegal na substansya. Sinubukang isakay ni Dries ang kapatid pero nanakbo lamang ito at muling sumakay sa nakakadudang sasakyan. Sa mansyon ay nasa tabi na ni Philip ang kanyang tagapag-alaga na si Dries habang nagdidictate na naman ng isang liham kay Magali, isang liham para kay Eleanor. Pero nagbigay opinyon naman si Dries na masyadong nakakabagot naman ang isinama nitong purple rose. Nilinaw ni Dries sa kanyang amo na dapat ay mas dumirekta siya at mas maging matapang. Ayon kay Dries ay 6 na buwan na silang nagsusulatan ng babaeng si Eleanor pero hindi man lamang sila makapagpasahan ng kahit simpleng larawan lamang. Kaya naman nang mabasa ni Dries ang numero ng sinasabing si Eleanor sa isang sulat nito ay agad niya itong tinawagan. Pagkarinig ay agad nitong pinasa kay Philip ang telepono at ang pag-uusap nila ay naging maayos naman at maganda. Simula noon ay hindi na nalayo pa si Philip sa kanyang telepono. Isang beses pagkatapos noon ay nagawang umattend ni Philip sa isang opera event at labis namang natutuwa si Dries sa costume na suot ng tagapagtanghal kinabukasan. Ay pinilit na ni Dries ang kanyang amo na makisuyo ng pagpapalitan ng larawan kay Eleanor. Nang makita ito ng personal ang kanyang kalagayan, kinagabihan ng araw na yun, habang nagpipinta sa kwarto ay bigla na lamang siyang pinasok ni Elisa. Nanghingi ito ng sigarilyo sa kanya at pinagtawanan siya pagkatapos dahil sa pagsubok niyang maging artistic. Sa galit ay pwersahan itong pinalabas ni Dries. Wala naman siyang nalalaman ang gabing yun ay nagawang palitan ni Philip ang larawan na ipapadala niya sana sa isang dating larawan na hindi pa siya naka-wheelchair. Itinago ni Yvonne ang larawan na yon sa court files nang bigla na lamang dumating si Dries para ireklamo ang ginagawa ni Elisa sa kanya. Kinakailangan umano ni Elisa na madisiplina ng tama. Nasinang-ayunan din naman ni Yvonne. Pumayag naman si Philip na makausap ang kanyang anak pero mas nasorpresa pa nang palampasin na lamang ni Dries ang sitwasyon dahil sa kanyang pagpipinta. Ang pagkakaibigan ni Philip at Dries ay mas lalong lumalim ng lumalim habang nagtatagal. Nagawa nilang maglaro sa snow, mamasyal sa parke. Napapakinggan din ni Dries kung paanong pagsabihan ni Philip si Elisa mula sa baby monitor. Habang tinititigan ang kakatapos lamang niya na pagpipinta, ipinakita niya naman ito kay Magali at nang matulala ito sa kanyang painting ay agad niya itong hinalikan dahilan para masampal ni Magali si Dries ng malakas. Si Philip naman sa kabilang banda ay nagustuhan ng painting ni Dries at nangakong gagawa ng paraan para maibenta ito sa malaking halaga. Naging masaya ang pagsasama ng dalawa na nagagawa pa nilang magpamasahe na magkasama.
Nang sumapit na ang araw ng kapanganakan ni Philip ay nasasabik na naman siyang makita ang lahat ng kanyang kamag-anak na nagagawa lang dumalaw para alamin kung siya'y nabubuhay pa. Habang nagaganap ang event ay nag-i-enjoy lamang ang lahat sa ganda ng live classical music. Ay lumayo na muna si Dries para kunan ng gamot si Philip. Nang makita niya si Elisa na umiiyak mag-isa sa kanyang kwarto, nilapitan ito ni Dries at tinanong. Napag-alaman niya na kaya ito umiiyak ay nakipaghiwalay na sa kanya si Bastian. Sinubukan naman ni Elisa na pakiusapan si Dries na kausapin si Bastian, pero tumugon si Dries na gagawin niya lamang yun sa sapat na kabayaran. Si Philip ay nagawang ipakita ang painting na nagawa ni Dries at nagawa niyang kumbinsihin ito na bilhin ang painting sa halagang 11,000 euros. 7 ay nagawang kausapin ni Dries si Yvonne at nalaman niya dito na si Magali ay may lalaking kasintahan na nagngangalang Fred. Bago matapos ang party ay hinintay muna ni Dries na matapos ang banda sa pagtugtog. Pagkatapos noon ay walang pag-aanong nagpatugtog si Dries sa kanyang iPad ng Boogie Wonderland ng Earth, Wind and Fire. Nagsayaw si Dries sa harapan ng lahat na sa sobrang indak niya ay nagawa rin niyang paindakin ng ibang pang naroroon. Ikinangiti din naman at in-enjoy ni Philip ang kanyang napapagmasdan. Pagkatapos ng lahat ay inalalayan na din Dries si Philip na mahiga ng maayos sa kama. Sabay binasa na dito ang huling liham na pinadala ni Eleanor. Nagpadala ang babae ng larawan at sadyang napakaganda nitong babae. Kaya naman sinabi ni Dries na dapat ay magkita na sila sa susunod na linggo. Nang dumating ang araw na yon ay sadyang pinormahan ni Dries si Philip. Mahigpit niya itong pinilian ng magagandang outfit hanggang sa perpekto niya itong maayusan. At dahil magiging abala naman si Philip sa kanyang date, ay nag-day off naman si Dries para bisitahin si Sebastian. Nagawang takutin ni Dries si Sebastian na humingi ng tawad kay Elisa at dalhan ito ng croissant araw-araw. Sinabihan pa nga ito ni Dries na mag-ayos ng buhok bago umalis. Si Dries ay nagmasid na sa restaurant kung saan naroroon si Philip at Yvonne na naghihintay kay Eleanor. Late na sa oras ay hindi pa rin dumadating ang kanilang hinihintay hanggang sa magdesisyon na si Philip na umalis na lamang. Hindi naman niya napansin ang pagdating at pagpasok ni Eleanor sa kanilang paglabas. Matapos maibenta ang painting ay nagawa ni Dries at Philip na umupa ng isang private plane at nagawa nilang lumipad hanggang sa isang magandang lugar sa di kalayuan. Kung saan may paragliding session, agad silang sinalihang dalawa. Nagawang iangkas ni Dries ang kanyang kaibigan at amo sa kanyang likuran at lumipad sa isang glider lamang. Nang sila'y makauwi ay nakita ni Dries ang kanyang kapatid na si Adama. Nagawa niya naman itong sermonan matapos makita ang mga peklat nito sa mukha. Si Adama ay marami pa rin hindi sinasabi sa kanyang kuya at sinabing yun ay kanyang buhay. Dahil hindi pa makatulog si Philip at Dries, ay sandali muna silang nagkakwentuhan kung saan nagawang tanungin ni Philip si Dries tungkol sa kanyang pamilya. Sa unay ayaw pang magsalita ni Dries may kinalaman doon pero napilitan din siyang magsalita. Sinabi niya na si Adama hindi niya naman talaga totoong kapatid. Ang magulang ni Adama at magulang niya ay magkaiba. Inampon umano ito ng kanyang ina mula sa kanyang tiyo at tiyahin nung ito'y nasa 8 taong gulang pa lamang. Nagpakilala naman si Dries sa tunay niyang pangalan na Bakari Basari. Pero dahil may ibang bata na may ganung ding pangalan ay nagawa siyang tawaging Dries simulat sa pool ng kanyang pagkabata. Ipinaliwanag ni Dries kung paano ang kanyang pamilya ay mahirap lamang kaya nahaharap ito sa iba't ibang problema. Gaya ni Elisa ay pinunto ni Philip na nangangailangan din si Adama ng tamang disiplina kahit na alam niyang hindi naman kaya ni Dries na makasama ang kanyang pamilya habang nag-aalaga ng isang kaibigan. Kaya naman ganap siyang pinalaya ni Philip. Kinabukasan ay nag-ayos na si Dries para umalis at pinuntahan naman siya ni Magali para makapagpaalam. Nang si Dries ay sinubukan namang akitin si Magali sa huling pagkakataon ay nagawa ng ipakilala ni Magali ang kanyang kasintahan. Ito ay si Fred, hangos sa tunay nitong pangalan na Frederick, na isa palang tomboy. Bago makaalis ng bahay ay iniwan na ni Dries ang baby monitor kay Yvonne. Bilang kapalit ay ibinigay naman ni Yvonne sa kanya ang escort file ng kanyang sinisimulan at labis siyang nadismaya nang makita ang larawang dapat ipinadala ni Philip kay Leonora. Itinapon na lamang ni Dries ang file pero nagawa niyang itago ang larawan. Habang nasa labas ay nakakita na naman siya ng kotse na nakaharang na naman sa kanyang dadaanan. Nagawa pa rin niyang sabihan ng driver nito na umalis kahit pa hindi na siya nagtatrabaho pa sa mansyon. Pagkatapos ng lahat, si Dries kasama ang kanyang kapatid na lalaki ay nagawa ng sunduin ang kanilang ina sa station. Si Philip naman ay matamlay ngayon sa piling ng bago niyang caretaker.
Naboring at malayong-malayo kay Dries sa lahat ng aspeto. Si Yvonne ay wala. Matapos itong lumabas kasama ang hardinero nila para makipag-date, ay nagawa na ni Philip na umalis ng walang nakakaalam at walang maninermon sa kanya. Sa paglipas ng araw ay nagawang magbalik ni Dries sa kanyang dating buhay. Nakisama na naman siya at nakitambay sa kanyang kaibigan. Nagawa din niyang kausapin ang driver na nakakadudang sasakyan na iwasan na ang kanyang kapatid na si Adama. Nang mapasabak si Dries sa isang interview ay wala siyang anumang karanasan na pwedeng ipresenta. Nagawa na lamang niyang makuha ang loob ng employer gamit ang kanyang husay at galing sa pananalita hanggang sa matanggap si Dries bilang isang driver. Si Philip naman ay sadyang hindi pa rin nagugustuhan ang kanyang bagong caretaker, kaya naman lagi na lamang mainit ang kanyang ulo. Tumatanggi na rin ito sa tulong ng kanyang kamag-anak tuwing nakakadama siya ng sakit. Kaya naman nakiusap na si Yvonne kay Dries para matulungan si Philip at dito napunta si Dries at Philip sa sitwasyon nung una kung saan hinahabol sila ng pulis na imbis hulihin sila ay nagawa silang eskortan papuntang hospital. Matapos ang paghahabulan na yon at pagtakas sa paghuli ng otoridad ay dinala ni Dries si Philip sa tabing dagat at ang tanawin doon at simoy ng hangin ay sadyang nagpapakalma sa iniindang sakit ni Philip. Ilang sandali matapos yon ay nagawang ahita ni Dries ang kanyang kaibigan bago ito dalhin sa isang restaurant. Pero matapos na maipwesto sa pinareserve na mesa ay agad nang umalis si Dries. Hindi pala siya makakasabay na kumain ni Philip. Si Philip dala ng pag-iisa ay sadyang kinabahan hanggang sa biglang dumating sa harap niya ang isang magandang babae. Ang kadate ni Philip ay si Eleanor. Silang dalawa ay nagkatuluyan. Sila ay nanirahan sa Morocco bandang huli kung saan nagawa nilang maikasal at magkaroon ng 2 anak. Ang dalawa hanggang dulo ay naging matalik na magkaibigan at hindi magbabago yon kailan paman.